Hello, this is Tonette. Finally, mapapalabas na sa Pilipinas ang Sunshine. Save the date, July 23 in SM Cinemas nationwide. See you, ka-eme! Parang yun nangyayari dun sa mga surveys, mga polls, ganyan. Parang pampakabat talaga siya dun sa mga tumatakbo, dun sa campaign team, na parang kapag nakita mo si Bong Revilla number 2, anong pwede nating gawin? May impact pala yung youth vote, no? And I'm very happy na pag nakita na we have a more engaged electorate kasi itong turnout sa 2025 midterm elections was at 82%, the highest in the history of a midterm election sa Pilipinas. Wow! So, ibig sabihin, very engaged na talagang makilahok at makialam ang mga tao this time for 2025. And that bodes well for the electorate in 2028, no? Na talagang, alam natin, very much involved at engaged at empowered ang ating mga botante na talagang gusto nilang makakreate talaga ng impact. Nababawasan na yung mga boomers. Mga boomers. Oo, parang nasa 10 million na lang ba sila? Parang ganun. Yes. Ang baba na eh. So makita natin na if the Gen Z and millennials would see na talagang malaki naging epekto ng kanilang pagiging involved, inaasahan natin sa 2028 they would come out even stronger and mas talagang ipaparinig yung kanilang boses, no? Kasi nakita nila may epekto to sa nangyaring resulta. Mm-hmm. True. At saka gusto ko lang idagdag yung NCR, Metro Manila, na talagang ever since kulelat sa turnout. For some ang mga taga Metro Manila ang pinakatamad lumabas para bumoto. Sa midterm elections, ang nila, kung sinabi ko nasa 77-76% yung national average, no, nung huling dalawang midterm, ang NCR ang last. They were at 69-70%. Ibig sabihin, sa kada 10 rehistradong botante, 7 lang ang bumoboto. So baka long weekend, tara magbakasyon na lang tayo. Labas tayo Metro Manila, di ba? So talagang baliktad. Pero ang turnout sa Metro Manila this 2025 was at 80%. So talagang may impact din yung more voters coming out in Metro Manila at makita natin sino ba ang number 1 sa Metro Manila. It was Bam Aquino at sa party list, it was Akbayan. So talagang yung NCR vote was really helpful to the candidacy of Bam and Akbayan. Yung sa Akbayan din, no, speaking of, sobrang nakaka-happy tsaka nakakagulat din yung turnout ng votes nung sa kanila. Yes. 3 seats. Oo. Yes. Even sa surveys, mababa rin ang Akbayan. Yes. Oo. And then, biglang sa election, sila din yung nag-dominate dun sa tinatawag kong ang Lingayen-Lucena corridor na pinag-uusapan natin kanina. Silang number 1. Sa NCR, sila number 1. Calabar Zone, sila number 1. Central Luzon, silang number 1. So, ibig sabihin, these vote-rich areas, maganda yung performance sa Akbayan. Kaya nakakuha sila ng number 1 spot at maximum of 3 seats nga. So, talaga, malaki talaga yung effect kapag on-ground yung campaign na ginagawa. Yes, oo. Hindi lang puro Twitter, hindi lang puro TikTok. Yeah. Uy, pero malaki din ang ng TikTok, ha? Ay, yes, yung TikTok. For Gen Z. I think isa pang surprising na trend na nakita natin is in 2022, we had Robin Padilla as the number 1 senator. Pero ngayong 2025, napakaraming artista ang talagang hindi umabot sa Magic 12. So, we're talking about Willie Revillame, we're talking about Bong Revilla. Ito, celebrity na si Manny Pacquiao, di ba? Philip Salvador. And also sa local races. So, napakaraming artistang tumakbo at hindi rin nanalo noong 2025. So, in a way, nakikita natin na nagbabago yung trend. Dati kasi sinasabi, pag artista ka, sure win ka na di ba? Pero ngayon, nagbabago yung nakikita nating trend. Ano kayang nagpupush nun? Bakit biglang pag-celebrity before, sure na by virtue of name recall, awareness, pero popularity. Ngayon, in fairness sa mga botante, kailangan meron kang plataforma. Yes. Hindi pwedeng sumasayaw ka lang ng budots, di ba? Finally. Parang for the longest time, gino-joke natin yun na parang, yes, yung mga artistang kumakandidato, kakanta lang yan, sasayaw lang yan sa meeting de avance. Pero finally natuloy ngayon na parang pag celebrity ka, parang may kailangan ka pa rin gawin pala, di ba? So, I guess, parang nakita natin na, parang dumadami ng artista sa Senado. Diba? Collectively, na-realize natin, parang, teka, bakit nagiging puro artista na ang nasa Senate? Parang bumababa na yung level of discourse, yung mga debate, diba? So, I think collectively, nakita natin yun as one, no? So, I guess, medyo revenge voting sa mga artista na apektuhan yung mga artista ang tumakbo this 2025. And alternatively, nakita natin, yung mga medyo mababa, yung wala masyadong suporta, wala masyadong
masyadong finances, no? Medyo financially challenged, katulad na ni Heidi Mendoza, Colonel Bosita, no? Kita natin, they overperformed and did even better. And dito nga sila nakakuha ng mga boto dito nga sa mga vote-rich areas, no? Sa NCR. So, dyan sila nakapagpaingay sa nearby provinces, no? So, yung mga vote-rich provinces dito sa Lingayen-Lucena corridor. Pero, again, for you to make it to the Magic 12, in Lingayen-Lucena corridor is not enough. Kailangan, siyempre, may Mindanao pa, may Cebu, may Solid North, diba? So, all these things na talagang nakatulong kay BAM, yan yung magiging template ng mga susunod pang mga senador kung gusto nilang manalo. Yung nabanggit mo, sir, na na revenge voting, lagi siyang nababanggit dun sa mga post-elections analysis. Can you expound more on that? At I think si Bam Aquino yung isa sa mga nag-benefit din dun sa revenge voting. Kasi parang sa kanya bumoto kasi nga may kailangang mag-vote against. So, yun nga, no? Ito yung naging nung aftermath nung hiwalay nung unity, no? So, parang alam natin, ikaw ay Duterte supporter, di ka boboto sa mga kinampanya ni BBM, which is the Alianza slate. So, who's next there? It's going to be, in terms of name recall, it's Bam and Kiko, di ba? Tapos yun nga, alam natin historically na isipin mo, kaaway yan ng mga Marcoses. If you're on the other side naman, noong 2022, magkaaway sila nila ni Robredo. So, may ganong dynamics na nangyari, no? Kaya makita natin sa heatmap ni Bam, may mga nakuha siyang mga probinsya sa Mindanao, but rather, I would say na napakaganda ng performance niya sa North. Kasi Abra lang hindi siya nakapasok sa top 12 At if we would talk about the Solid North mismo, yung tatlong rehiyon na yan, nasa top 5 siya. So napakaganda talaga nung kanyang performance dito sa baluarte ni Marcos. So posibleng talagang yung mga Marcos supporters, kita-kita na talagang sinuportahan din si Bam Aquino for 2025 dahil alam nila na kalaban niya nila Duterte noong 2022. Posible yan, di ba? And kita nyo nga yung campaign message din ni BBM. Talagang sabi nga, politics, at the end of the day, politics is addition, di ba? And everyone is looking forward to 2028. So talagang ano ba yung mga alliances pa na mabubuo going to 2028? Kasi it's a numbers game at the end of the day, di ba? Election is a numbers game. Yeah. So itong pag-wipe out ng pagpaparesign niya, ng cabinet, do you think it's in preparation for 2028 elections? Yeah, that's very much possible, no? You're trying to build alliances. Alam mo na kapag ikaw si presidente, alam mo na ang baluarte mo nasa norte. So kailangan mo kumuha ng mga kaalyado sa south. It's a Duterte country, pero katulad nga ng nagawa ni Bam Aquino successfully, nakakuha siya ng mga boto doon, di ba? So it's possible. So kailangan mo gawin yun, plus Cebu. Diba? Kailangan tayo kumuha din ng mga boto dyan. So, yan yung mga weak points mo ngayon. Nakita mo na talagang the admin candidates didn't really perform well in Cebu, in Mindanao. Tapos, syempre, you're going to solidify yung mga supporters mo dyan sa Lingayen-Lucena corridor. So, you're trying to build alliances at posibleng kumuha ka ng mga cabinet secretaries na mga politiko sa mga areas na yan, di ba? Or may mga kaalyansa dyan sa mga areas na yan para ma-solidify yung base mo for 2028 kung sino ba yun i-endorse as your successor. Kasi nakikita naman natin yan. Pero ever since kasi historically, yung succession planning dito sa Pilipinas, walang successful no? So kung sino yung ine-endorse ng current president, hindi nagtatranslate, no? Totoo, yes. Except in 2022, although Duterte didn't necessarily support si President Marcos, pero because of the unity team nga, parang yun lang yung nagkaroon ng Very unusual at very concerning. Di ba usually kung sino yung nakaupo? Tama ba? 5 lang of the senators out of 12 are from the admin slate? Oo, sige. So bilangin natin So it's Lacson, it's Tito Soto, it's Erwin Tulfo, it's Pia Cayetano, and then Lito Lapid. So yun yung 5. And then for the Duterte supported candidates, it's Bongo, it's Bato de la Rosa, it's Rodante Marcoleta, and then kunin na nila si Camille at si Aimee Marcos. So that's 10. So 5 each. At yung dalawa nga ay si Kiko Bam, yung dalawa pang natira. Usually kasi Directonet, no, kapag midterm elections, referendum to sa sitting president. At malakas pa yung suporta niyan usually Noong 2019, matatandaan niyo, it was the time of President Duterte naman at ang kalaban nun, yung hugpong ng pagbabago na slate nila versus 8 Diretso. Oh my God, oo. Yung 8 Diretso nga nun, walang nakapasok, no? Talagang wiped out, no? So, ang karamihan ng kandidatong pumasok nun, talagang galing sa hugpong ng pagbabago ni Pangulong Duterte. 2013, ganun din. During the time of Pinoy, meron siyang Team Pinoy nun. So, napakaganda din ang performance. So, usually, pag incumbent ka, ang mga kandidatong
napapapanalo mo sa slate mo, mga nasa 8 to 9 candidates. Pero Directo Net, tama ka. Ngayon, sa bilang natin, 5 lang. And one can argue that like Senator Lacson, Senator Soto, Senator Cayetano, ito may name recall na yan eh. Name Na recall, kahit, yes. kahit hindi ka tumakbo under the Allianza slate, posible ka pa rin manalo, no? Like si Lito Lapid, ganyan din, no? Kaya siguro naging eye-opener sa Pangulo, kaya naisip niya na parang the people have spoken, we have to do something, we have to change something, di ba? Pero in a way, para sa kanya rin yun. Kailangan din niya talagang tingnan. Kasi, syempre, let's face it, pag-usapan na natin to. Hindi maganda sa Pangulo kung makakabalik ang mga Dutertes, di ba? Yeah. Pero di ba si True, Camille so true. Villar, supported din siya ni Sara Duterte? Yes, And, oo. so parang half-half siya, di ba, si Camille Half-half siya. Villar? Oh. Parang siyang si Amy. Oo, yes, Sila yung tama. mga originally nasa alyansa sila pero hindi nag-a-attend na ng rallies eventually, di ba? So si Camille at si Amy ay talagang binuhat na ni Sara Duterte. Adopted, yes. Totoo. Adopted. May isa akong question kung sa Visayas. Yung mga in-endorse ni VP Sara Duterte sa Bohol, sa LGUs, ay hindi nanalo. Ano yung reason behind that? Pero yung mga katabi niya na mga lalawigan like Cebu ay Duterte slate naman. Anong ganap doon sa Bohol natin? Although sa Bohol, makita natin yung sa governor si Aris Omentado. So makita natin he's from PFP. Pero sa senatorial slot, sa senatorial candidates, it more or less mirrors So si Bongo was number 1, si Bato number 2, Jimmy Bondoc number 3, Marcoleta number 4, Camille Villar number 5. So these are all and Philip Salvador was at number 6. So yung top 9 doon sa Bohol are all PDP rin. So, kumbaga, yung voting structure ng Bohol, parang nagmi-mirror din sa Cebu na naging PDP siya in terms of the national level. So, nag-deliver pa rin siya for VP Sara. Ang isa namang pwede nating pag-usapan, yung mga upset sa LGU. Yes. Kasi isa sa mga grabing upsets ay Las Piñas. Cynthia Villar. Yes, oo. Totoo yan. So, si Cynthia Villar, natalo siya sa Las Piñas, no? And si Cynthia, in 2019, yung last midterm elections ni Cynthia Villar, she was actually the number 1 senator. So, talaga, from number 1 senator, biglang natalo ka sa 25 million votes pa yung nakuha ni Cynthia noon. So, talagang, very dominant yung kanyang win nung Pero ngayon, talo siya dito nga kay Mark Anthony Santos. At hindi siya close Medyo malayo yung gap. So, natalo siya sa pagiging kongresista. So, that's one, no? That's one of the major upsets that we're talking about. Pero ang pinaka-major para sa akin would still be Cebu. Yung kay Governor Gwen Garcia. Gwen Garcia. Sinatalo siya kay Pam Baricuatro na talagang, she's basically the candidate of VP Sara. And doon talaga napakita na the people of Cebu wanted, they were really supportive of the former president. Kaya they voted for kaalyado ni VP Sara. And at the same time, na-reflect din ito sa senatorial slate na binoto ng Cebu. So that's, that's 2 sa local. Pero for the other races, nakakita tayo ng mga landslide. So as expected, no, it was VP Leni Robredo by landslide sa Naga. So she's now the mayor of Naga, si Vico Soto. So and then Joy Belmonte. So talagang ito yung mga mayors na talagang very dominant, no. Pero in-expect natin na katulad na lang ng Cebu, many people were saying, sure na yan si Gwen. Pero sa actual na araw ng election, talagang upset pa rin siya. For me, that's the number 1 in terms of surprise for me sa local level. Ang interesting nung pagbago ng mindset ng mga voters ngayong election na parang nakakagulat siya na parang kahit ako na parang bakit number 2 si Bam Aquino, ano nangyari? Kasi parang ine-expect mo na parang wala lang tong pag-asa. Tapos biglang, parang meron. So parang may ganung bang study para malaman or na bakit ganito yung pagboto ng mga voters this election? So far, dyan papasok yung mga post-election na mga ng mga research, no. Pero I think ang laking bagay kasi for me talaga nung 5 million additional na Gen Z voters na nadagdag, no. And these are voters who are really connected online. They're very much engaged online at sila parang sila yung henerasyon na nabuhay sa internet talaga So hopefully
Kaya dyan tayo pumapasok in that space na napakaraming ingay, a lot of noise, a lot of disinformation. At ako personally, yung advocacy ko is really to push data journalism forward ever since. No, so that's where I want to come in and really make sure that the voters are well informed, especially itong ang mga kabataan, itong Gen Z na dumadami. So sinabi natin 5 million yung nadagdagan ngayong 2025. So expect more in 2028, no? Kasi nakita nila na yung boses sila ay narinig and they were able to make an impact. So sabi ko, may mga kandidato, di ba, ngayon pa lang pumoposisyon na, nangangampanya Yeah. na. Tayo, ganun din dito sa media. Dapat ngayon pa lang, 2025 pa lang, we should really make sure that the voters are given the right Equipped. information. So, kasi data journalism, ano siya eh, hindi siya he said, she said journalism eh, na parang, anong sabi mo? Ganyan. Ikaw, anong sabi mo? Ang data kasi, ang datos, objective yan. Evidence-based, it's factual. So, talagang mas may weight eh, mahirap mag-argue against numbers. So, sinasabi ko nga, I'm truly a believer of the fact that our democracy is stronger if our voters are well informed. So that is the goal moving forward for 2028. So you just make sure that you have a well-informed electorate, a more discerning electorate, para talagang tuloy-tuloy na yung pagbabago na inaasam natin para sa ating bansang Pilipinas. True. Kasi ang dami ulit, ilang milyon ang papasok na mga new voters na Gen Z voters sa 2028, diba? Lalo pa yung madadagdagan. Yes. Tapos, In 3 years, no? in 3 years, may mga bago. Yes. Marami din Kasi tayong interesting na comments na nababasa Yes, ko. ang dami. Oo, nag-aaway-aaway na nga Mga ata sila ka-eme. rito eh. Oo, ay alam mo, in fairness talaga sa tawag namin sa mga listeners and viewers ng Walang Kwentang Podcast ay mga ka-eme. In fairness, maasahan sila sa kanalan, pero very discerning at matatalino sila. Oo. Hindi sila Tsaka nagpa-fact check yung mga yan. Oo. Bawal magkamali sa sa mga ka-eme. Lagi natin sinasabi, kasi si Senator Bam, pinapasalamatan niya talaga yung mga kabataan sa mga niya. After, di ba, nag-showtime siya, etc. Kung saan siya nag-guest. Lagi niyang pinapasalamatan yung mga kabataan. So siya, ina-acknowledge niya talaga na a big part of his win was the youth vote. Pero, sana meron talagang meron tayong datos na makita kasi nanalo nga si Kiko at Bam at kung mga youth ang nagpapanalo sa kanila. Pero, may chance din binoto din nila yung di ba, mga traditional politicians. Yes, that's very much possible. Parang make sense din, di ba? Yes, that's very much possible. Kasi binoto din si Kiko Bam pero yung iba May Bongo ka na number 1. Oo di ba? Kasi Directonet, kita natin yung composition ng top 12 di ba? So, talagang, posible talaga yung sinasabi. True. Sige, bilang pang-wakas, sir, ano pa yung mga insights about the elections na hindi natin na-touch na very significant na kailangan naming malaman, especially now entering ilang years na lang? 3 years na lang? Yes. 2028 na. Mabilis na lang to, guys. Ito kasi after elections, alam natin yun, before 2028 elections, the next issue is going to be the impeachment. The looming impeachment of VP Sara. So July, so kamusta yung composition ng Senado? Kamusta yung composition ng Kongreso? So yan yung mga next na ating babantayan in terms of numbers. Kasi election, sabi ko nga, it's a numbers game. Impeachment is also a numbers game. So ilan ba yung susuporta for conviction? Ilan susuporta for acquittal ni VP Sara? So numbers din yan. So yun yung mga ating babantayan. No? And at the same time, para sa akin, it's an eye-opener na itong election na to, nakita natin for the first time in a long while, medyo malayo sa surveys. Sinabi ko nga to on air, no, na nakita natin ang surveys is just a snapshot in time at nagbibigay lamang siya ng indikasyon. Pero sa huli, talagang boto pa rin ng mga tao ang siyang magdedesisyon. So I think that should inspire more voters to be more engaged at talagang makialam, talagang suriin ang bawat kandidato. Katulad na lang nung as simple as yung party list. Kasi maraming nagsasabi na yung party list hindi ako nakaboto kasi nasa likod daw nung balota, di ba? Pero kailangan, dapat suriin din natin kada party list kasi isang boto lang yan. Pero that changes a lot in terms of yung composition nga ng Kongreso, no? So katulad ng Akbayan, number 1, number 2, Duterte Youth, di ba? So talagang
ang daming kailangan din nating pag-aralan at on my end, gusto ko rin na i-inform lalo yung mga voters kung ano ba yung mga implications ng kanilang mga desisyon moving forward. At sa 2028, hopefully, makatulong pa tayo makapag-inform sa mga tao para at the end of the day, it's always for the Philippines naman public service naman for the country. Kasi tayo na lang ang magtutulungan din dito At the end of the day, our decisions are what really would push this country either forward or backward, di ba? Tsaka ano pa rin nun, medyo nakakalungkot, tsaka nakakatakot kasi parang yung mga politicians running for office na may criminal charges, pwede pa rin tumakbo at nananalo pa rin sila. Yes, oo. Parang hindi talaga nag-make Make sense. it make sense. Totoo. Oo. Totoo. Tsaka yung sinabi rin ni Edson kanina na parang kahit yung mga party list, kailangan nating suriin yung iboboto. Kasi isa lang naman yun. Actually, nalaglag nga ang Gabriela. Tama ba? Yes, Totoo. sila pa yun sa Walang border. Gabriela. Nakakalungkot. Walang sitang Gabriela. Pero may mga pumasokan like si Chel Jokno, si Yes. Madam Leila de Lima, ganyan. Pero, ML. yes, ang ML. Pero bukod dun sa pagsusuri kung anong party list ang iboboto, kailangan din, I think, suriin kung mahalaga pa ba ang party list? Kasi na-infiltrate na ng mga politicians ang party list Yes. system. Totoo. Yes. Before nung sinaga parang 1996, it was really a very very hopeful kind of system na yung mga marginalized, 'di ba, na sectors, May tamang minority, representasyon. may tamang Oo. representasyon, yan, Gabriela, kabataan, etc. Pero, Yeah. bakit ngayon yung mga nire-represent, ang sakit sa ulo? Ano pong nire-represent ng mga party list na ito? Tsaka 'di ba parang paulit-ulit parang ilan yung nagre-represent ng OFW at ilan doon yung totoo. Tama. Totoo. Hindi kasi if titingnan natin, ang isa sa mga importante natin kailangan gawin for the next elections is katulad nitong 2025, ang daming mga pangalan na very four piece. Ano ba yan? Ayuda ba yan? Yung mga ibang tao, ganun lang iisipin di ba? So it's very much connected to that. Or we say senior citizens, ang daming senior citizen bumoto sa senior citizens dahil senior citizens Totoo. sila. Mm. Pero na-check ba nila yung sino ba yung nominee niyan? Is it really a good representation? Di ba? So I'm not saying it's not. No, I'm not saying it's not. Pero sinasabi ko lang, kailangan suriin natin. Kasi yung mga ibang names yan, very catchy. Pero sino ba yung nasa likod niyan? Posibleng political dynasty lang pala. Dahil nga, Yeah. itong mga politiko natin, sa totoo lang, medyo makapal na rin ang mukha. Kulang ang local seat sa kanila. Ay, ikaw. Actually, hindi kunwari, medyo. Oo, makapal. makapal talaga mukha, oo. Kapal So, talaga kunwari, mukha. ikaw, asawa kita, dito ka, mayor, vice mayor ka, ikaw, congressman ka, halos puno na. Sa'yo, puno na tayo, party list ka na lang. Nagiging ganun na Mm-mm. Diba? So nawawala, to direct to Net's point earlier, nawawala na yung essence kung bakit ba binuo ang party list to begin with. It's for Totoo. proper representation, di ba? So ano ba rin representa mo? Dynasty extension ka lang pala, di ba? So, at kung titingnan natin, ang party list kasi for this particular elections, you get 260 votes, 260,000 votes. Pasok ka na may pwesto ka na kung ikaw ay binaback upan ng isang baluarte mo, kunwari, taga Cavite ka, or taga Batangas, taga Bulacan, or all these Cebu. vote-rich provinces, Cebu, kung may sinusuportahan ka isang party list, you can easily get the 260,000 votes. Congressman ka na agad, di ba? So, mas mabilis para makapasok sa Kongreso through this party list system. So nakikita din to ng mga politicians at tinatake advantage nila So again, talagang for the next elections, napaka-importante na ating suriin kasi isang boto lang yan. Kailangan himayin natin kung talaga bang merong tunay na representasyon itong mga party list na to o sariling interest lang nila yung kanilang pinupush, no? Talagang wala na maupuan na pwesto, wala akong magawa. Saan ako sa party list? Ang dali kasi hindi siya top hindi siya top 12 Yes. May marireach ka lang na number of votes, pasok ka na sa finals. Congressman ka na. Yes. Tsaka 'di ba, depende rin doon sa boto nga kung ilan yung seats na makukuha mo. Tama. Hindi Posibleng lang siya tatlo basta pa. isa lang, yes. So, Pwedeng tatlong for- seats. max 3 seats, 'di ba? Yes, max 3 Oo. seats. So, for these elections, tatlo yung nakakuha ng 3 seats. No? And for the others, Yeah. di ba, may isang pwesto ka na, congressman ka na, pero titingnan mo yung boto, nakuha niya lahat sa baluarte lang pala nila. Ang bilis di ba? Yeah. You just get the 200,000 votes sa baluarte mo lang. May iba nga, ang dami, 600, 700,000 votes nakuha sa isang probinsya, di ba? Congressman na agad. Ano ba yung party list na yan? Ay. So, i-check natin yung mga nananalong party list after isang election cycle, kung meron ba silang nagawa para sa grupo Dun sa marginalized supposedly group na nire-represent yun. nila. Yes. Biglang zero pala ang nagawa, di ba? Yung party list, na-infiltrate na. Anyway,
But thank you. Thank you, Edson. Sobrang bitin. Alam mo, mag-regular guest ka na dito, sir. Baka gusto mo rin magbasa ng letter tungkol sa pag-ibig. Pwede naman. Bigay ng advice, diba? Pag natin, gawin natin regular. Kapag kasi by the numbers. busy rin si si Edson. Siyempre, hindi siya parang tayo na, racket-racket lang. No? Meron talaga siyang trabaho. Kaya super thank you. Laging abangers kami. Nung nagko-correspond kami, abangers kami parang, ay, pwede ako sa Monday. Naku, hindi kami pwede. So, So, super thank you. Sobrang ganda ng discussion and malaking tulong to kung paano tayo dapat boboto, paano magiging mapagmatsyag. Yes. Sa mga Ako talagang, thank you so much. Kaya rin maganda yung discussion natin dahil din sa inyo, Direct Tonek, Direct JP, talagang ang galing nyo din kausap Talagang you also know this information, yung data, you're very much aware. Like in Gen Z, ilang percentage, may idea din kayo So kaya maganda yung batuhan natin ng mga impormasyon. It's also because ang saya nyo rin kausap. And again, very much supportive dun sa inyong advocacy dito nga sa classroom. Talagang sana marami kayong matulungan dyan sa yung edukasyon, Diyos ko. Edukasyon na yan. May nagsabi dito, sir, what if daw data-driven love advice? Pwede naman. Ganda, no? Maraming kakabahan, feeling ko. Data na to, ha? Data na to. Kung hindi ka mahal, ito ang data. Ito ang ebidensya. By the numbers. Kapag di na kaya ng puso, emosyon, dun tayo sa numbers. Kaso baka mag-overthink lalo ang mga tao pag pro numbers. Oo. Tsaka Diyos ko, kahit na lapagan mo sila ng data, wala, ending yun, mahal ko pa rin. Wag na natin sayangin oras mo. Mag-promote ka na, sir. Uy, follow nyo si Edson sa Twitter for more, data-driven. Yes. Sa nung nasa expa ako kay Edson din ako sumisilip nung election nung 2022. Yes. So it's at Edson C. Guido. So EDSON CGUIDO at on Twitter, on Instagram, and on Facebook din. So, yun yung tatlong pages ko. Pero, I really enjoyed this conversation. Kanina pa, masaya ako talagang, hindi ako nag-check ng oras Usually, pag nag-check ng oras, ito, hindi ko na napansin. 9 p.m. na nga 9 p.m. Nagulat ako next day Sunday na, Edson. Pero, I'm very much willing to have more of these conversations kasi napakasarap niyo kausap at yung mga nakikinig din sa atin, they're also very much engaging in terms of their comments. Talagang, sabi nyo nga, yung inyong mga ka-eme, talagang nagpa-fact check din. So talagang yun yung mga masarap talaga kakwentuhan. Yeah. Nag-aaway na nga sila rito. Nag-aaway na sila. Sige, mag-aaway kayo dyan. Kahit di nyo naman kilala isa't isa. Thank you, Edson. Thank you. Salamat. Thank you for having me. Sa lahat ng mga ganap. Pero makakaasa ka na i-invite ka namin for more discussion sa mga pressing issues. Maghanda ka na sa 2028 guesting, Edson. Ang tagal pa, ma! Thank you. Salamat. Yung mga ka-MS natin, 62,000 na tayo dito. Kanina, 50,000 lang. Thank you. Thank you, Edson. Thank you. Okay, ayan. So, sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please share this episode sa mga friends nyo, sa mga co-workers nyo, sa mga Gen Z nyo na pamangkin, or kung Gen Z ka, share mo sa mga, barkada mo para mas malaman natin the insights behind the data. Totoo, sa mga ka-eme, kung may mga kilala kayo na biglang nagbago yung voting mindset nila this election, tanungin nyo ano yung nangyari. Tapos, share nyo dun sa Facebook group para nababasa rin ng mga tao para ano pwede nilang gawin para sa susunod na election, ito yung campaigning na pwedeng gawin. So yun, we release a new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. Dahil nga nakabalik na kami mula sa aming mga pagliliwaliw. Medyo regular na ulit kami ng Monday and Thursday. Kahit ginawa naming maraming parts yung Milo, Ina, and Noah na episode. Maraming salamat sa mga nanonood sa YouTube natin. Thank you so much for not skipping the ads, for joining us sa premiere, for giving gifts dun sa premiere. Thank you so much,
much, guys, sa pag-support, sa paglipat namin sa YouTube. And, nasa Spotify pa rin kami. We release the episodes from YouTube a week later sa Spotify. So, thank you. Hello sa mga nakikinig ngayon sa Spotify. Tapos sa mga patuloy na sumusupport sa mga ganap namin sa Basta Cafe. Thanks, guys. Yes. Thank you, guys. Ang daming ganap sa cafe. So, punta kayo sa @Basta 4 cafe. So, every start of the month, parang sa @AWKP Stuffs, every start of the month, nilalagay namin dyan lahat ng live recordings for the month. Sa Basta Cafe, dahil kami lang din yun, nilalabas din namin lahat ng mga ganap namin for the next month. So, sa June, itong namin, dahil nga Pride Month, so alam mo na, gagawa kami ng mga pa-eme-eming. Oo, syempre kailangan naming sabayan yung mga kapitalista din. Pero marami kaming introduce sa June, sa Pride Month. Meron tayong comedy night with Isa, 'di ba? Isa Villaverde. Yes, tapos meron tayong gig. May mini gig si Jonoy Danao sa Basta Cafe. Jonoy Danao lang naman. Diba? Wala, small things. Small things, yes. Yes, tapos dahil due to insisted public demand, gagawin na naming 2 na ang Battle of the Brainy every month. Every month. Yes, tapos may categories na yan. May categories na. But always pop culture related. Yung first Battle of the Brainy ng June ay data analysis ng election. Pero yun, tsaka i-introduce din namin sa June yung ating dating, dating event for singles, speed dating, at tatawagin namin siyang Boom Harot-Harot. Yes, kasi tandem yan, kaya harot-harot. So, thank you guys. Ang dami pa. So, punta kayo sa @Basta_4 cafe. Thank you. Yes. Maraming salamat yung sa pag-support. may nagtatanong dito yung sa loyalty card, yung bingo card namin. So, yan? End of May. So, by June, ready na yan. Kasabay niyan yung new drinks namin na summer drinks. Kasi ngayon pa lang nag-start ang summer sa Basta Cafe. Yes. Ay, ang ganda ng ang sarap ng 3 drinks natin. Bongga yan. Thank you kay Dana na siyang nagde-develop. Hi, Dana. Ang ating, scorekeeper sa Battle of the Brainy. So, thank you so much, guys. Follow nyo na rin yung TikTok ng Basta Cafe. Meron na rin kaming TikTok, @Basta_Cafe. TikTok din ng Ang Walang Kwentang Podcast, Ang Walang Kwentang Podcast. Tama ba? Tapos, may TikTok din ako, @TonethaDown. Nilalagay ko dyan lahat mga travel videos ko. Thank you, guys. And @Project 8 Projects. Oy, congrats kay JP! After 1 day. Number 1 ang XX Lovers sa Netflix. Thanks, guys. Thank you, guys. Oo. So, showing pa rin yan. Number 1 pa rin ngayon. Tapos ito, I'm sure hindi mo to alam, JP. Alin? Number 3 sa UAE, ang XX Lovers. Number 3 sa Qatar. Number 5 sa Bahrain. Number 6 sa Hong Kong. Number 7 sa Kuwait. Number 8 sa Malta at number 8 sa Singapore sa Netflix. But thank you sa lahat ng mga nanood. Congrats, JP. Congrats, Marvin. Congrats, Jolina. Ang ganda ng mga reviews. Ganda ng mga reviews sa XX Lovers. Maraming salamat. Thank you, guys. Thank you. Ayun. Yun lang. Bye, guys. Thank you ka, MS. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys.